Kilalanin ang totoong buhay na isang Pilipino, angkor, lawyer at politiko na naging alkalde sa lungsod ng Maynila at naging senador ng Republika ng Pilipinas. Bago sumabak sa politika, nagsilbi muna siya bilang pulisya sa loob ng 3 dekada at naging direktor ng National Bureau of Investigation noong 1989 hanggang 1992. Alfredo Fred Sioholim ang kanyang pangalan na pinanganak noong December 21, 1929 sa Emmanuel Community Hospital sa Tondo, Maynila. Siya ay anak ni Rosario Sioho, isang Pilipinong may lahing Intsik na nagmula sa San Miguel, Bulacan. Ang kanyang ama ay nagmula sa Antique na iniwan sila at bumalik sa kanyang bayan. Nung siya'y nasa preschool, ang kanyang ina ay nag-asawa muli at iniwan siya sa Hospicio di San Jose. At nung siya'y nasa 2 baitang, siya'y inilagay sa ilalim ng pangangalaga sa kanyang lula, Flora Labisno Sioho. At nung namatay ang kanyang lula noong 1943, nanirahan siya kasama ang kanyang ninang Dolores. Siya'y nakapagtapos sa elementarya bilang salutatorian sa Pigumis Elementary School noong 1943. Habang nasa high school, nag-aral siya sa 4 na magkakaibang paralan. Ginugol niya ang kanyang unang taon sa Bohol Institute of Technology at sa sumunod na taon sa San Beda College. At pagkatapos, lumipat muli sa University of Santo Tomas High School para sa 2 taon at ang panghuli sa Far Eastern University kung saan siya ay nagtapos noong 1948. Nakakuha siya ng isang degree of Business Administration noong 1951 at Bachelor of Law noong 1963 sa University of the East at noong 1981 natapos niya ang kanyang master's degree in National Security Administration na may parangal sa National Defense College of the Philippines. At inihabol ay isang Doctor of Philosophy sa Criminology at nagtapos siya noong 1998 mula sa Philippine College of Criminology. Siya ay unang nagtrabaho sa pulisya noong 1950s. Ang isa sa kanyang unang nagawa ay ang pag-aristo kay future Senator Robert Barbers dahil sa illegal na pagmamayari ng mga baril. At pagkatapos, sinubukan ni Manila Vice Mayor James Barbers na makipag-ayos sa kanya upang palayain si Robert Barbers nang walang charges. Ngunit pinagpatuloy pa rin niya ang pagsampa ng kaso. At dahil sa kanyang ginawa at dignidad, nakakuha siya ng maraming papuri at mga parangal. Sa huling bahagi ng 1980s, tinulungan niya at ipinagtanggol ang pamamahala ni Pangulong Corazon Aquino mula sa mga kalaban ng administrasyon. Nang pinamunuan niya ang retaking ng government installations mula sa mga rebuilding militar sa panahon ng isa sa mga pagtatangka ng kurita noong 1987. Matapos magretiro mula sa pulisya, siya ay itinalagang direktor ng National Bureau of Investigation kung saan siya ay nagbigay daan para sa karagdagang pundo at pagtaas ng sweldo para sa ahente at mga empleyado. Gumawa din siya ng mga posisyon of Special Investigator na natanto upang makadagdag ng mga regular na ahente. At noong 1992, tinalo niya ang 6 na kalaban sa halalan upang maging mayor ng Maynila. Bilang isang alkalde, pinalakas niya ang itinayo niyang batas at kautusan na nagpapagaan at nagpapaluwag ng mga krimen. Gumawa siya ng ilang mga proyekto upang mapabuti ang imahe ng lungsod na naging masama nung siya'y nanungkulan sa tanggapan. Itinulak niya ang mga reforma sa kanyang pamamahala sa ilalim ng kanyang slogan, "Magaling na leader, disiplinado." Muli siyang nahalal noong 1995 sa panahon ng kanyang unang 2 termino sa tanggapan.
nakuha niya ang palayaw na Dirty Harry para sa kanyang mahigpit na mga patakaran laban sa mga krimen tulad ng drug pusher, drug runner at mga red light district ng lungsod. Bukod sa iba pa, itinatag niya ang City College of Manila na magsisilbing pandagdag sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Nag-resign siya noong March 27, 1998 upang mag-focus sa kanyang kampanya sa pagkapangulo. Tumakbo siya pero nabigo sa bidding para sa pagkapangulo bilang nominado ng Liberal Party noong 1998 na halalan. Nakakuha lamang siya ng 8.7% na boto at pagtatapos ng ikalima sa isang larangan ng 11 kandidato. At noong January 2000, ang kanyang karibal sa pagkapangulo, itinalaga siya ni Pangulong Joseph Estrada bilang Secretary of the Interior and Local Government. Ang kanyang panunungkulan ay naputol nang napatalsik si Pangulong Estrada sa ikalawang EDSA Revolution sa sumunod na taon. At noong 2001, tumakbo siya muli laban kay incumbent Jose Atienza na dati niyang kalyado at vice mayor. Gayunpaman, natalo siya sa 80,000 mga boto. At noong 2004, siya ay nahalal bilang senador sa ilalim ng PNP at banner na koalisyon na nagkakaisang Pilipino. Bilang isang senador, isinulong niya ang batas upang maibalik ang ROTC. Ngunit ang panukalang batas ay hindi nakatanggap at naaprubahan at hindi nakakuha ng suporta. At noong 2007, magpasa siyang isuko ang kanyang pwesto bilang isang senador at muling tumakbo bilang mayor ng Maynila at tinalo niya ang anak ni Atienza na si Ali Atienza. Ilang sandali pagkatapos ng pag-aaklas sa tanggapan, ipinagtibay niya ang kanyang slogan, "Linisin, ikarangal ang Maynila," isang acronym ng kanyang pangalang, LIM. Tinapos niya ang pagbabawal sa pagdaraos ng mga rally sa Mindula na sinimulan ni si Atienza Jr. Kalaunan ay binago niya sa pamamagitan ng pagpapahintulot ng mga rally na gaganapin lamang sa araw ng weekends at holidays. At noong July 16, 2007, hiniling sa kanya ng Philippine National Police Director General Oscar Calderon na bawiin ang kanyang pagbabawal upang maiwasan ang pagpasok ng militanteng grupo. At noong March 2008, ang kanyang anak na si Manny Lim at dalawang iba pang mga suspek ay naaresto sa isang hotel sa Tomas Mapua Street ng mga operatiba ng PDEA sa isinagawang bypass sa Binondo. Ang kanyang anak ay nakunan sa posisyon na 100 gramo ng shabu na nagkakahalagang 600,000 piso. Tumakbo siya para sa re-election noong 2010 kasama si Vice Mayor Isko Moreno bilang kanyang running mate. Tinalo nila si Atienza at ang running mate, Councilor Bonji Isip Garcia. At noong 2013, tumakbo siya muli bilang alkalde sa kanyang panghuling termino kasama ang aktor at Councilor Lo Veloso bilang kanyang running mate, pero natalo sila ni Estrada at Moreno. At noong 2004 hanggang 2010 sa kanyang termino bilang senador, mapakinggan siya sa radyo bilang anchorman sa programang Katapat Mayor Fred Lim sa DCMM, isang programang public service sa radyo ng ABS-CBN. At noong 2015, bumalik siya sa mga airwaves ng radyo bilang co-anchor ng Katapat at Karancho, isang commentary program ng Itray Media na isinalin sa DZRJ AM station. At noong 2016, sa mayoral election, tumakbo siya muli bilang alkalde ng Maynila laban kay incumbent Joseph Estrada na pumalit sa kanya noong 2013. Pero natalo siya muli kay Estrada sa 2,800 na mga boto.
At noong 2019, isang midterm mayor elections, sinubukan niyang tumakbo muli bilang alkalde sa ikalimang di magkakasunod na termino laban kay Estrada at sa dati niyang vice-mayor, Isko Moreno. Pero natalo sila at ang nagwagi sa halalan si Isko Moreno sa three-way race na kilalang mga kandidato. At noong August 8, 2020, siya ay pumanaw sa edad na 90 years old dahil sa kidney infections. Pero kinumpirma ng kanyang anak na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay dahil sa COVID-19.